lahat ng notice of disallowances dapat. Yun po. At kung pupunta po kayo ng COA sa recommendations and ng COA sa Legislative 2022-2021, alam niyo po ba na 79 million ang hindi na-remit ng Congress in regards with their personnel benefits? Nakatag po doon. So, alam mo yun, this is very unfair to OVP na i-criticize nila, scrutinize nila line by line when we can also scrutinize them. Ang daming pwedeng nakita po nung sa recommendation din, ganun din, although wala silang notice of disallowance. Pero nakita doon na meron silang mga ganyang klase, kasi sinabi rin diba kay VP Inday na may mga hindi na-remit sa GSIS, yung mga ganun, they also have that, for God's sakes. And wala po ba tayong plano to formally organize sa talaga itong hindi mo pera movement, na maybe we can create a group talaga na i-register sa SEC. Then we can also create mga siguro monthly tayo mag-meeting about certain topic. Halimbawa, congressman na si Adjong, ito ang budget niya. Pag-usapan natin. So we can correct. Alam mo, maganda 'yan. So we can focus on yung we can put more pressure, and really, when this congressman would act like, they own the place. 'Di ba? Kailangan pag-initan rin natin yung mga yan sa yung parang you cannot just act as if parang napaka-noble mo, honorable kayo, pero kayo hindi naman kayo nagre-release ng mga expenditures ninyo. About VP Sara's revelations, this means that there's really magano tayo dyan, papanoorin natin yung video nung kay Inday Sara. Mamaya na yan yung sa video ni Inday Sara. Maglalagay lang ko ng konting input kasi we have it reveals the mass corruption and kickbacks among the congressmen. This is very alarming. Even before this is happening, but because of our VP is right now revealing this hideous job this hideous pinaggagawa ng mga kongresista. I think the purpose of bicameralism is not really doing its purpose. Diba ginawa siyang bicameral for both houses to check each other. Ang napapansin ko sa Senate kasi, during may mga deliberation sila, tapos nakikita na or parang i-invite mo ba to si congressman ganito dito sa Senate? No, we were extend our interparliamentary courtesy among our lawmakers. Parang ganun. So anong purpose ng bicameralism if your both houses couldn't check because of the interparliamentary courtesy? So it's quite not. Hindi naman talaga siya to check each other eh. Hindi, wala naman. I don't think yun yung if there I don't think meron ganun yung parang the House of Representatives will check the Senate. Kasi wala namang ganun representative. So in-explain kasi ng professor namin kasi if unicameral lang ang sistema ng legislature, ibig sabihin sila ang pinakamalakas. Kaya ginawang bicameral para yung Senate could check the House and the House could check the Senate. Parang ganun yung sinabi niya. I don't think so. Alam mo kung bakit? Kapag ang role, ang ganito yan, ang tawag dito, ang House of Representatives, okay, ang legislature as a whole, their job is really to pass laws. Okay? Ngayon, pag nagpapasa sila ng law, yung Senate, they are expected to tackle issues of national concern. Ngayon, yung House of Representatives, they are expected to tackle issues that constituencies, diba? Oo, ng mga constituencies nila, ganyan-ganyan. So basically, parang ang idea is that because the Congress are more representative of their districts, mas alam nila yung mga local issues nila.
Pagkatapos, yung sa Senate, because they are elected on a national level, they are elected at large, they are expected to deal with legislation that is of national significance, ganon. Ngayon, merong mga specific na bills na kailangan mag-originate siya sa House of Representatives. Kagaya ng appropriation, ganyan, tariffs, and marami yan yung mga yung mga kailangan mag-originate yung mga bills na yon sa House of Representatives. It cannot originate from Congress, from the Senate. Merong mga number of bills na ganon. Ngayon, pagka kunwari, merong mga batas na ginawa, tapos magkaiba yung version ng Senate, magkaiba yung version ng Congress, ng House of Representatives, ganyan-ganyan, then they will have to sit on a bicameral session in which their job is really to reconcile their differences. It doesn't mean that they have to police one another na yung, ay, sasawayin yung, it's not really like that. Of course, part nung reconciliation na yon is to point out, magdebate sila. Kasi ang nature naman talaga nila is magdebate. So, yun yung checking doon. Yung kailangan magdebate sila. Pero they have to follow the parliamentary procedures kung papaano magdebate ng batas, ng mga punto nung mga legal measures na gusto nilang aprubahan, ganyan-ganyan. But it is not really parang yung to police one another. Siguro baka ang ibig sabihin ng prof mo yung when the Congress is going to say something that they don't agree, they have to settle it within the bicameral session. Pero hindi yun dahil sa parang may control siya. Alam mo yun, yung parang... Ganito kasi yung nangyari, Miss Jo. Kasi, sorry to cut off. Sorry talaga. Yung ganito lang kasi yung napansin ko before, yung signature campaign ng PI. Ganon. So kapag hindi, ayun yung gusto kong bicameralism where the Senate or these both houses could check each other's two wings. Diba? Kasi kapag inallow yun ng Senate, yung ginagawa ng lower house, means that na ma-defeat yung purpose nila as two houses of the Congress. I think ganon yung role nila as bicameral, di ba? I'm not quite sure. Well, dapat kasi talaga nagdedebate sila. Ang problema, wala naman na talagang debate kahit sa Senate, kahit sa Congress, wala naman na talagang debate. How do you expect them to debate each other? That's the problem. Even sila sa House of Representatives, hindi naman sila nagdedebate na dun eh. Napakapangit ang system talaga ng Pilipinas. For to be honest, I've been to a lot of countries already, but napapansin ko dito sa Pilipinas, very ganun, parang ewan ko. So I think there should be massive changes. Yun lang. I'm not quite sure that AFP would be the one that could save us on this mess. So yun lang po. Maraming salamat for sharing the platform with me. And I hope that we could more have this discussion. It's really interesting. Thank you everyone. Thank you, representatives. Ayan. Hello, Bang Pascual. Hi, Miss Joey. Hello. Observation lang po kanina. Ang aga kong nagising actually. I'm here from Abu Dhabi. Dami lang na gano'n. Ang dami kong, nanood kasi ako sa live mo actually. Aga kong nagising. So, I just turned on sa live niya. So, ang na-observe ko lang po talaga is like, kudos talaga kay Pong Marcoleta. Grabe yung ginawa niya. Tawang-tawa ako nung while nagsasabi siya ng kanyang mga litanya. Yung bagla niya tinira si Puset. Si Blas Castro na sinabi niya doon na before nung kay Sandro, ganyan-ganyan. Marami siya yung sinabi niya doon sa portion na yun. Tinira niya doon si Puset. Ang nakakatawa lang din yung reaction ni Kimbo. Talagang kitang-kita sa camera, talagang nayanig siya. Mukha siya talagang nabuha siyang tanga actually. Nabuha siyang tanga na nakita sa camera na tumayo siya na nagsabi siya na i-stop muna yung session. Panic siya eh. Panic talaga. Mas lalo ako natatawa doon sa reaction mo actually, Jeremy.
Kasi talagang kitang-kita din talaga yung ano yung reaction niya na wala talaga siyang alam. Alam mo, gigil na gigil ako sa lahat. Kay Benny Abante. Putang ina. Kaya Sarap pakyuhin talaga sa pagmumukha eh. Ang kapal. You are insulting the ano, parang isa po isang documentary. why were you insulted? The decision for you to approve, deny, or whatever you want to do the budget is left with you. Hindi ka naman tinanggalan ng karapatan na gawin yung trabaho mo. Kaya nga po, basta ang dami, marami nga po talagang effort sa kanila doon. Talagang gigil na gigil sila kay kanina na, gigil na gigil po silang lahat. Akala nila na doon si Bibi. Ayun lang. Ang nangyari po sa kanila, nilaglag po silang lahat doon. Ayun lang po. Saka ano nga pala, ano lang din po, shout out, taga San Jose del Monte rin po. Ay, okay. Hello, kabayan. San Jose del Monte din. Ayan. Okay. Salamat anyway, po. Thank you, Bang. Ayan. Hello, Kat. Ay, teka si Brit muna. Hi, Brit. Brit to. Hi, Miss Joey. Yan, baka may kwento sa atin kay Adjong to si Brit. Oo, mabuti naman. Parang nahulaan mo ako. Dismayado talaga ako, grabe. Kasi, Tagalanaw po kayo? Hindi, pero Tagalabo ako, ma'am. Pero nandito ako sa Jordan. Pero in-expect ko kasi, ay shout out sa lahat nandyan, vloggers din ako, ma'am. Pero ano tunay kong pangalan sa ko doon, na Villa Milan Hill. Yan, Brittoro Milan. Kasi nga, in-expect ko na siya, nandun siya sa panig ni Madam Sara, di ba? Kasi nga si Inday, maano sa Lanao eh. So, alam mo yung close siya dun sa mga tao sa Lanao, basta close siya sa lahat. Kaya lang, ang in-expect ko, kasi nagpa-interview siya kay Ted Filon, tapos nilapitan pa daw niya si Madam Sara, nung first ba nila na Tapos nun, di syempre, ang in-expect ko, this time, kahit nung sa pangalawa, this time na yung bang papabor siya doon sa ginawa ni Kong Marcolita. Kasi 3 sila bumoto, tapos yung isa hindi naman natin nakikita, tapos sila lang 2 ni Kong Ongab tsaka ni Kong Marcolita. Tapos yung the way siya magsalita na nung siya na nagsalita, sabi ko parang hindi siya pabor. Parang, kumbaga, nandun pa rin siya sa panig doon sa, stick to the plan. Ganun pa rin. Kaya sabi ko, nakakawalang gana. No? Hindi naman sa pero itong sana, ma'am, may tatanong lang po ako sa'yo, ma'am, kasi nga, kayo eh. Pwede bang, mapalitan ang mga batas ngayon sa Constitution, if ever man nabubuksan, wala bang, baka ba pag halimbawa mabuksan at mapalitan, kasi sabi ni Atty. Roque, sana nga daw wish niya na mabago yung sa Constitution natin at sa batas natin. Kung halimbawa man mabubuksan tapos matanggal tong party list na to, tatanggalin tong mga ito at itong klase ng mga ginagawa ng aid of legislation or something na mga ginagawa nila. Parang ngayon lang to nangyayari eh. Di ba, ma'am? Well, hindi ba nakakatakot? Teka, sorry. Yung question mo nung una, yung pwede ba tayong baguhin yung Constitution, ganon? Opo. Oo. Pwede naman, kaso nga lang kasi, ang mahirap nga kasi dyan, yung mga tao ngayon, for example sila Tambi, sila ngayon nag-PPI eh. Gusto nilang baguhin yung Constitution nila. Ang problema kasi, pagka binago natin yung Constitution natin ngayon, pagkatapos hawak, ang magbabago ng Constitution tong sila Tambi, nakakatakot. Hindi natin alam kung ano yung paglalagay ng mga yan sa bagong Constitution. Ngayon, ang Constitution napaka-importante niyan because that's the basic law of the land. Yan ang magiging framework ng ating bansa for generations and generations to come. Kasi you don't change Constitution very often. Ganon. So ngayon, mahirap yung pag constitutional change na yung pag-uusapan, napakasalimuot niyan. Medyo para hindi siya madaling gawin. Hindi siya madaling, sobrang hirap yung maging sobrang maging mahirap siya na ruta kung whatever it is that you want to achieve, ganyan. Kaya nga yung iba, sinasabi nila, ay mag-RevGov na lang tayo, mag-revolutionary government tayo para start from scratch, ganon. And sa totoo lang, when we see congressmen acting like this, RevGov really makes sense. Alam mo yun? Yung parang
parang wala tayong pag-asa kung ganito yung mga Wala youngest talaga. nila sa Congress, di ba? Putang, nakakadismaya. Sobrang nakakadismaya. Ako Ayun rin, yung frustrations kanina ni ang pangalan nito, ni representatives na parang, dapat lang sana nag-aaway-aaway itong mga tungkol sa mga policies Yung, di ba yung parang dapat nag-check man lang sila sana na, bakit ganito yung gusto ninyong kagaya nitong budget, di ba? Pag may nakita silang may nag-i-insert sa House of Representatives, tinotolerate lang rin nila sa Senate. And vice versa. Diba? Para magkaisa lang kasi ng iniisip, mami. Parang iisa lang yung plano nila, iisa lang din yung gusto nila, yung babagsakin lang talaga yung isang tao. Diba? Yan lang nga. Tsaka isa, ganun yung di ba ma'am nag-ano kayo kay Chino? Naalala mo? Chino Almario dati. Nung tungkol doon kay Chino Almario at si Migs. Oo. Si Chino kasi, sa namin yun first district namin yun. Doon sa amin sa Davao Oriental. Ngayon, maayos naman si Chino, talaga. Pero ang hindi ko in-expect na bakit nandun siya sa mga goons. Alam mo yung, hindi naman siya ganun talaga, ma'am, kasi mababait talaga pamilya nila. Tapos yung papa ko talagang sa kanila, very close. Kasi tinutulungan nila yung pamilya namin. Pero ang kuwan lang, itong young guns na to, may kasi sila na sasandal sila dito kay Martin, tapos syempre etitos nila dun iaangat nila itong si Sandro. Tapos pagdating ng araw, nandun na sila sa Senate. Yung ganun ba? Yung grupo nila na mga bagong mukha na. Tapos pero ang ko ma'am no, sana lang pag si President Inday Sara na magiging presidente talaga, tapos itong si Basti magiging kasi ako nakatira talaga ako sa DECA dun sa Davao. So Davao talaga ako, tsaka yung hindi na ako sa Davao Oriental, dun ako bumuboto sa Davao. Ngayon si Basti, kung tatakbo to hindi ko alam kung saan to senator ba, magtutuloy-tuloy yung pangarap niyang federalism. Kasi maganda talaga yung federalism dan sa na to. Kasi yun ang natin. Brit, magkakaibang laban yan punta lang ako dun sa comment mo na yung kunwari, yung mga congressmen ngayon, yung bakit yung mga alliances nila, ganyan-ganyan. Yun nga kasi yung problema dun sa system natin. Yung system natin is so feudal na kung sino yung may hawak ng tinapay, lahat luluhod sa kanya. So, ganyan yung nangyayari sa House of Representatives. Ang may hawak ng pera, si Tambi at saka si Saldico, so lahat luluhod para sambahin silang dalawa. Ganon. Ngayon, yung mga congressmen natin, even if let's say sabihin natin na yung kung meron naman talaga silang desire to help their constituents. If you have a real desire to help your constituents, pag nasa Congress ka, you will have no choice but to, alam mo yun, kung kunwari gusto mo ng paaralan, gusto mo ng college, gusto mo ng ospital para sa distrito mo, kailangan mong mag-forge ng concession dun sa leader. Diba? Kailangan mong mag-forge ng concession doon. Kasi syempre, parang gusto mo na mapagbigyan ka or whatnot, ganyan-ganyan. So ngayon, ikaw, you will have to, alam mo yun, parang, yung, kahit hindi ka agree kay Tambi, mapapa-oo ka. Kasi parang kung baga, dun ka na lang, ka na lang sa kanya. Kung baga ganun, kung anong gusto nila. But these alliances is not enduring. Yang na yan, kaya nga yung kung kunwari, itong mga nakikita natin ngayon, si Tambi, hawak niya talaga lahat ng mga congressman. Pero, alam nyo, pagka natapos yung budget hearing, kapag natapos yung mga this is not an enduring kampihan. Karamihan sa mga congressmen dyan, kumakampi lang kay Tambi kasi nga, siya yung may hawak ng ngayon. Siya may hawak ng pera ngayon. Ng budget. Ng budget. Ngayon, itong mga nangyayari ngayon sa Kongreso, nakikita natin dito yung mga tao na, alam mo yun, yung may prinsipyo. Yung mga, wala silang pakimag-kiss-as kay Tambi, wala silang ganyan-ganyan. Mas importante yung prinsipyo sa kanila. So, they are making a stand. Ganon.
sa isang banda, at least itong mga pangyayaring to, it really shows kung sino yung nahihiwalay natin yung pula sa puti. Ganon. And again, mapipilitan yung mga congressmen, lalo na yung mga tahimik, yung mga walang magawa, sumusuporta lang kasi gusto nga nila magkaroon ng something para sa mga distrito nila, ganyan-ganyan, na nananahimik lang sila. Pero darating ang point that they have to decide because their principles are going to be challenged. Ito yung sitwasyon na yun. Ganon. Yan na nga. Pero nakakaano na talaga no, ma'am, no? Kasi nga, nung nagpunta sila ng Davao, 100 plus na congressman ang dala-dala ni Tamba doon. Oo. So, parang pinapakita niya doon sa amin ng mga taga Davao, ingat kayo ha, kasi nga, impeach na namin, kaya na namin ipa-impeach si Inday, parang ganun ba? Kapal talaga ng mukha. Pero ma'am, sorry talaga kasi inaabangan talaga kita kanina. Dahil galing ako kay Atty. Roque. Sabi na nga, nag-wish nga siya na sana daw, yun na lang daw gusto niya mangyari, mabago daw yung konstitusyon, babago yung batas. Sabi ko, mamaya, pagka abangan ko si Miss Joey kasi nga. Hindi talaga mapapaisip ka ng ganyan eh. Ang feeling mo kay Atty. Harry Roque dyan kasi, nakita makita mo kanina yung putang. Oo nga. Talagang dismaya ka eh. Dismaya ka talaga. Kasi nga, siguro inaabangan na ni Miss Diwata Kimbo. Diwata rin si Kimbo, ma'am eh. Mukhang si Diwata yan eh. Kaya Diwata tawag ko dyan eh. Talaga. Tapos kanina, sabi ko, tumawag daw talaga to si Kimbo para magpunta sa kay Kung Marcolita, magpunta si Kung Marcolita sa session, Kasi siguro nararamdaman nila, di ba nung first hearing, nagsalita talaga si Kung Marcolita tungkol dyan, tungkol dun ba sa, na kailangan irespeto kasi nga, binuto ng tao si Vice President, ganito, ganyan. Tapos, yun, na-open kanina, pero talagang planado na rin to, ma'am, na hindi rin bubutot mag-u-object sila at hindi sila papanig talaga dun kay Kung Marcolita. Parang naaanigan ko na, napapansin ko na. Tapos, si Adjong, tahimik, na siya na nga yung sabi niya, siya yung mag-aano kay Inday. Sana ginagabayan din niya si Inday, no? Wala akong kay Adjong. Hindi nga part din siya nung panggigigil kay Inday Part rin si Adjong sa paggugur kay Inday Ayan. Oo nga Parang talaga siya. So ma'am, maraming salamat Thank you. Maraming salamat talaga. Super thank you. Lagi akong nag-message ako nagko-comment ako nun. Sobrang thank you nung pagpunta mo sa KOJC, sa amin sa Davao. Alam mo yun yung mga suporta niyo dun sa amin, sa KOJC. Kahit Muslim ako, mahal na mahal ko at proud na proud ko si Pastor Kibuloy talaga at ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, ang laki ng tulong talaga ni Pastor Kibuloy sa Davao. At hindi lang sa Davao, ma'am, sa buong Davao region. Ganun talaga siya. Kaya, super proud kami na ako, grabe, gigil na gigil din ako. Pero nung nagpuntahan kayo mga, kahit Banatiros, lalong ikaw nagpunta ka talaga sa ground, alam mo, ang sarap ng pakinggan, sa pakiramdam na, andun nga ba kayo? Sumusuporta. Thank you. Yeah, thank you so much. Actually, may urge talaga ako na pumunta nun kasi nung nag-live nun na kasama, andun si Prof. Bato, andun si Sasa, tsaka yung iba pang mga kasama sa live nun. Nag-break-in sila sa KOJC. Talagang, pero natatakot rin ako nun kasi parang feeling ko talaga magkakagulo Feeling ko talaga magkakagulo. Nakakatakot talaga. Pero I really felt na, kasi sobra na parang hindi na talaga siya tama Ay, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, yung issue ni Pastor Kibuloy, may legal, may political na aspect. Totoo. Ngayon, ang problema kasi, ang dami ng mga nadadamay na hindi naman dapat madamay. Yun na nga yung inaano ko dun sa kaibigan ko. Alam mo, may mga kaibigan din ako nandun sa Pulburon, mga bangag vloggers ba. Sabi ko nga sa kanila ni Takiro Miyamoto, kasi streetwise. Sabi ko sa kanila, kasi magagaling talaga silang manira Sabi ko, bakit hindi niyo subukang pumunta ng Davao? Try nyo. Kasi ang mga tao sa Davao talagang napaka-friendly. Loving and friendly kami doon. Subukan nyo. Tapos subukan yung pumunta ng KOJC kasi welcome ang mga tao doon. Kahit hindi mo sasabihin na, ay, vlogger ako. Huwag mo sabihin na vlogger ka nung Tambaluslos o Bangag. Basta yung ordinaryong tao lang kayo naman pupunta doon.
talaga mafe-feel nyo yung pagmamahal ng tao sa inyo. Yun lang talaga hindi nila na maintindihan Ako mo. sumuko ako sa prutas. Ako nga, miss na miss ko lalo yung kumakain ka ng durian. Ako po, Lord, ito talagang mga bruhan na to. Ay, babalik ako ng Davao sa pero mabilis lang. Babalik ako ng Davao ngayong Friday, Saturday, Sunday. So, mabilis lang. So, bibisita ka doon sa kanila rin. Bibisitahin mo rin sila doon. Meet lang ng mga friends. Ayan. Sige. Sige, ma'am, thank you so much. Ayan, thank you sa inyo lahat na andyan. Ingat kayo. Good night. Okay, Hapon good night. Pa dito. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Okay po. Thank you na po. Sige, bye-bye. Thank you. Okay, thank you. Ayan. Kat, meron kang link para ma-share ko yung na-send po sa sa private chat. Sa private chat, okay. Opo. Ito. Ayan, okay. Let's go. Ayan, go Kat. It's your time to shine. Ang gusto ko po sanang i-point out kasi itong sa second na hearing, hindi nila tinouch ang confidential funds. And I know why. Kasi po, simula po ng first hearing, kasi paki-scroll up po naman bilis kasi may mga numbers, yung mga nag-petition. Marami na po kaming sumusulat sa COA na hindi lang po siguro ako. Kasi ako, so far, ang dami ko ng sinulatan. Not just COA, OP, OVP, Congress, pati nga pati si Civil Service na kino-call out ko na mali yung ginawa ng COA in releasing notice of disallowance ng OVP. Yes! So, correct! Wala miski isa ang nag-open ng confidential funds even if the auditor ng confidential funds is there. Hindi nyo po nahalata. Kasi they were caught. Kumbaga marami na nakakuha na sila ng information na people are questioning. So what I'm trying to say po sa mga nanonood po ngayon, 2,000 po tayo rito. We can do something. Hindi po tayo helpless. Kaya nga po gusto ko po sana ipakita itong isa sa mga letters na sinulat sa amin ng COA. Kasi hindi lang po yung isa. Marami na po ang sumusulat sa COA asking for the itemized budget or expenses. Yes. Oh, this is a good good action ha. Ayan. Opo. Pero tingnan niyo po ang list sagot. Of amounts paid to and expenses incurred for each senator and member of House of Representatives be uploaded in the Commission's official website. Kasi guys, di ba pagka tinutuntahan natin ng COA, ang available lang 2021. Tama. Pero tingnan nyo po, hindi daw po pwede nilang unless na magbayad kami. Ang sa pangalawang page, pwede nyo pong mabasa po. Ito, anong paragraph yun? Sa pangalawang page po, after po nung in-explain nila, na na although kailangan nilang i-upload yon. Pero sinabi nila kasi ang publication daw kasi po ng itemized, kasabi po nung sa yung sa video rin ng COA nung in-upload din na sa kaninyo na pinapublish nila ang itemized na to sa papers. Sige. Pero kung mag-request po, kayo na po magbasa. Sige, basahin nga natin. While it may be true that uploading the list in the official website would grant the public easier access to information, the same would not be compliant with the requirements contained in the above stated provision as the rule on publication pertains to printed materials, specifically a newspaper of general circulation. Should you consider requesting for the official copy of the itemized list of amounts paid to this cluster may furnish a copy of the same provided that there is compliance with the procedure under COA Circular 2013-006. Among others, the following. Procedures to observe by requesting party. Any person who wishes to obtain any document, record, report, or other information shall by himself or through his authorized representative or by mail file a request using the prescribed RF. The RF shall be accomplished by providing all the information required in Part A thereof, including the manner which the requested documents were requesting parties unable because of illiteracy make a written request form this behalf. In both cases, shall be subscribed and sworn to before. Grabe naman tong The requesting party or sa authorized representative shall establish his identity. Okay, kailangan may ID. The requesting, okay, so parang ito yung requirement nila pag magre-request ka. Official copy. So, ito raw, kailangan mag-fill up ka ng request form. Tapos yung request form, subscribed and sworn.
Tapos kailangan meron kang valid ID. The requesting party or his representative shall pay for the following prescribed fee. 5 pesos per page for hard copy. 20 pesos per report for electronic copy of annual audit report, special audit report, etc. 1 peso per page authentication fee. Cost of mailing by private courier or registered mail as determined. Grabe, sobrang silang magpahirap, ano? Pero why don't we fund this? Yun nga po sana. Kasi I think it is time. Kasi kung ginagawa nila, di ba? Total, ito po yung sinimulan ninyo, Ate Joey, na hindi na pera po. Kailangan po natin tong report na to. Kaso nga lang, hindi rin naman po kami po nasa labas. Mahirap po kami gumawa nito kasi wala kami dyan. Di po ba? Tapos ito po kasi, 2020 pa. So ilang years na yung walang ganitong klaseng publication. No one will know what's happening there. The only time na malalaman natin kung meron man silang tinatago is for us to see the freaking report. Yun lang po. Tapos pangalawa po, pasensya po, ay dadagdag ko lang. Kaya ko po to pinupursiging ipakita sa inyo kasi po gusto ko pong sabihin na it can work. We can voice out. Kaya nga po sana, inaanyayahan ko po kayong lahat na pupunta po rito sa link ng Citizen Desk ng COA na we can request more. Kasi kung nakita mo ito, ang sagot po ito is consolidated response kasi marami na po kaming humihingi. At yung mga tickets namin are multiple. Kumbaga hindi lang po isa, siguro mga 4 or 5. 2,000 po tayo rito ngayon na nanonood. Ang madali lang po maglagay ng ticket. Ang ticket po niya nito is para i-address nyo po sa Congress, saka sa Senate, na hinihingi natin ito. Kasi 'di ba ang punto ng COA na walang pumapansin sa budget saka sa itemized list. Kaya walang action na ginagawa ang COA. Meron po tayong magagawa. Kung ngayon po, kung may time po kayo, pwede po tayo maglagay ng ticket diyan. Ayan. Maganda, they should also, I'll process a request and then I will tell them I'm willing to pay. Yes. I'll process a request and then I'll tell them I'm willing to pay. It will take you a few, siguro mga 1 week or 2 before ka ma-respondan, just in case I'm letting you know. Sana po yung iba po mag-respond, mag-take action. Well, yung pressuring them that we are concerned about this, send message to COA, 'di ba? How much po? Sige, tatanungin ko muna kung magkano, tapos i-reveal ko sa inyo kung magkano. Kung kunwari mga hindi naman lalampas ng 10,000 yan, tingin ko kaya kong i-cover, ganun. Pero pag kunwari sobrang mahal, then I will tell you all. Ganyan, baka pwede nating pag-ambag-ambagan yan. Siguro po, Joey, we can start with 2023 or 2022 na itemize. Yeah, yung bongbong administration na at lahat ng notice of disallowances dapat. Yun po. At kung pupunta po kayo ng COA sa recommendations and ng COA sa legislative 2022-2021, alam niyo po ba na 79 million ang hindi na-remit ng Congress in regards with their personnel benefits? Nakatag po doon. So, alam mo yun, this is very unfair to OVP na i-criticize nila, scrutinize nila line by line when we can also scrutinize them. Ang daming pwedeng nakita po nung sa recommendation din, ganun din, although wala silang notice of disallowance. Pero nakita doon na meron silang mga ganyang klase kasi sinabi rin diba kay VP Inday na may mga hindi na-remit sa GSIS, yung mga ganun. They also have that, for God's sakes. And wala po ba tayong plano to formally organize sa talaga itong hindi mo pera movement? Na maybe we can create a group talaga na i-register sa SEC. Then we can also create mga siguro monthly tayo mag-meeting about certain topic. Halimbawa, congressman na si Adjong, ito ang budget niya. Pag-usapan natin. So we can correct. Alam mo maganda 'yan. So we can focus on we can put more pressure and really, when this congressman would act like, they own the place,
'Diba? Kailangan pag-initan rin natin yung mga yan sa ano. I mean, yung parang, you cannot just act as if parang napaka-noble mo, honorable kayo, pero kayo, hindi naman kayo nagre-release ng mga expenditures ninyo. 'Diba? Kung po pwede po tayo mag-organize ganun natin, Joey, pag-isipan nyo po, tapos mag-ano tayo, Zoom meeting, tapos mag-flash tayo, maglagay tayo ng mga gandang slides, katulad nila. One will sponsor a budget. O, ano tayo, mag-assignment tayo ng isa-isa. O ito, ako mag-present ng budget na ni Congressman Adjong. Ito ang mga in-expend niya. So, i-present ko yon, tapos i-criticize natin. Hindi lang sila ang pwedeng hindi lang sila ang pwedeng mag-scrutinize. We can do this. It's time to criticize. It's time to check the checker. 'Diba? Ayun. Ayan, sabi ni Dare to Ask, may copies na ako ng 2019 and 2022. Nakalkal ko na sa archive ng Philippine Star. I will post soon. Ayan. Yun Ayan, lang po. exciting. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. It's really, it's really a good idea. Ayan. May may gusto ko pang i-share, Miss Kat. Miss Kat, meron akong may message. Ayan, okay. Opo. Baba na ikaw pala yun! Opo, ako po yun. It's the same me. Okay. Gets ko na. Okay, let's do this. We can fact check the fact checker too, sabi ni La Isla Greta. Yeah. Oo, nakakapagod na to eh. 'Di ba? There must be some real pressure being put on them. 'Di ba? Ayun. Okay. Pwede po sabihin lang, kasi po sa gagawin po natin ng ito, ma-scrutinize po natin ang mga supporters din ni PRRD. So, gusto ko lang po sabihin na although ako po ay maka-Duterte at maka-Inday, pero I am pro-transparency. At kung dahil nga rin po... masagasaan talaga mga dapat masagasaan, guys. Kahit pro-Duterte pa yan. Yun po, kasi po sa BICAM, kung i-recall nyo po, kasama doon si Bato at si Bongo. Although, pwede po natin sabihin na hindi sila nag-participate. At pwede rin po natin sabihin na tama nga yung sinabi ni VP Inday na after the BICAM, ang nagmaniobra pa rin ng budget is si Martin and si Zaldico. As proven nung sa Senate hearing sa AKAP, na hindi rin alam ng mga senador at hindi rin alam ng DPWH or DSWD na meron silang ganong project kasi nga ang lumabas ay yung ginawa nila Martin sa ni Zaldico. Ayan. So, it has to be this cause do not really care about personalities, guys. So that is something that you also have to think about. If you call for transparency, talagang babanggain nito lahat. So, kaya nga, ako nga, gusto nila scrutinize yung budget ni Inday Sara to the last peso. Wala akong problema dun eh. Let's go. Scrutinize niya ng bonggang-bongga. Ang problema dun is that, if you're going to apply that standard on Inday Sara's budget, you have to do it to everyone. 'Diba? And the hypocrisy kasi now is that they only want to criticize Inday Sara's budget, but they are secretive dun sa kanila. Ayaw nilang pagalaw yung kanila. Ano yun? 'Diba? Ano yun? Hindi po pwedeng ganun. So anyway, I think it's very important, this call is something that should not die. If we cannot fix very simple problem as this one, wala tayong mafi-fix sa buhay natin dito sa gobyerno. Sa totoo lang. Kung hindi natin mapapaliquidate by receipts at mapapagawang transparent yung pondohan na yan sa House of Representatives at saka sa Senate, we would not be able to solve anything. Ayun.
And actually, meron pang mga structural changes na dapat gawin eh. Like for example, the budget of COA should not be dependent on the House of Representatives alone. There must be a way on how on how we can protect the real independence of the Commission of Audit and other constitutional body na supposedly dapat independent. And if the budget is decided by the House of Representatives, we cannot really expect full independence of these agencies. Diba? Ayun. Ayun lang. So may dapat talaga we look at the issue holistically. Sorry, Kat. Meron po kayong website last time with Miss Sass before about yung call for liquidation. Oo. Ano nga po yun? Baka pwede natin ilagay sa isa. Or i-share ninyo ulit sa wall nyo. Okay. Ako nawala na yata yung Hindi mo pera. Hindi mo. Wait. Ayan. I-ano natin. Ayan. Ito guys. So please do not forget to share this, Ayun. Tandaan po natin, ito po ang weak spot nila. Once we ask questions about their budget, ito po ang pinaka-weak spots. Hindi po ang personal lives nila, hindi rin po on anything else, hindi rin yung pagtawag nila kay VP na kung ano-ano. This is their weak spot. This is our move. Correct. Ayan. Ayun. So, yon. Ayan, i-share nyo ang ito lalagay ko yung website sa comment section. Nag-evolve rin naman itong we also need to sharpen our questions to the House of Representatives and Senate. So, kumbaga kaya kailangan patuloy rin nating inaayos at ini-improve yung mga inquiries natin. Kaya magtulong-tulong talaga tayo dapat para dito. And they must be accountable. They must be accountable. Hindi po pwede na hindi po pwede na parang sila yung magjo-Diyos-Diyos. Lalo na to si Benny Abante. Kakasuka to si Benny Abante. Kakasuka yung mga you are insulting the ganyan-ganyan, parang who do you think you are, Benny Abante? Come on. 'Di ba? Who do you think you are? Talaga? Naiinsulto ka? Pero ikaw, feeling mo hindi mo iniinsulto ang second highest official of the land? 'Di ba? Kakadiri ang mga putang ina eh. Ayun, pastor ko yan pero pakibash, nagkakalat. Sabi ni Jederly. Sa totoo lang, may mga link nga sa sinend sa akin, yung pagka nagsa-sermon siya. Tapos sa sa sermon niya, shameless yung magsabi na nireregaluhan ako ng mga luxury car, nireregaluhan ako ng 250,000 pesos na wine, ganyan-ganyan. Parang, ina nito, hindi mo ba, pastor ka, pero at the same time, government official ka, talaga, shameless talaga, nagre-receive ka ng mga ganong mga regalo. Pagka-shameless na talaga to si kakadiri tong si Benny Abante. Sobrang nakakasuka. Yung sinasabi ko lang na training, how to see the real demons on to? Ipokrito yan si Benny Abante. Nagpapakabanal sa kanang kamay pero korap sa kaliwa. Ayun. Ayun lang. Yung sa mga yung mga, yung mga naririnig siyang mag-sermon, you can confirm this or deny this. Di ba sinasabi niya yun eh? Sinasabi niya yun eh, yung mga yung mga regalong, mga luxury items na receive niya as gift. Ayun.
May oras pa po ngayong gabi. Baka po pwede po makapunta po kayo sa COA Citizen Desk. Ulitin ko lang po. Baka po pwede po kayong makafile ng ticket ngayon. At samahan nyo rin po kami sa pag-ask ng kanilang receipts for Congress and Senate. Ano tong bingo na to? Teka. Okay. Anyway. As a nature of concern po, pwede nyo pong ilagay na transparency. Or report are not in the website. Yun po yung tinilagay ko. Report is not on the website. Or incomplete report in COA website. Yun po yung nature of concern. Pwede rin po na complaint against COA. Isa rin yung sa mga nilagay ko na not against the HOR, complaint against COA because their website is not accurate. Ayan. Ayun. Anyway, ayan. Okay. So, thank you very much, no? Let's make that the highlight of our, topic for today, yung sinasabi ni Kat. Let's think of how we can push this forward. Ayan, mag-usap-usap tayo. Teka lang, may mga chine-check kasi akong mga video na meron na nag-send ng video. Teka lang Teka. Ito. Ayan. Nalaglag na si Kat. Teka. Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli? Hindi ko magets. Bakit concerned kayo doon sa yari-yari? If you believe that you're doing this based on certain principles that you believe in, bakit natatakot kayo sa yari-yari? Fraud talaga tong Benny Abante na to. Walang prinsipyo ang puta. Ba't ka matatakot kung meron kang prinsipyo pinangahawakan? Ibig sabihin, nang-a-attack ka lang talaga for political reasons.